Pwede naman po kasi ito once na nakuha po sa akin ang round 72, pag-aari niyo na po to. Hindi ko na po pag-aari. Kumbaga, kayo na po ang magpapalakas. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat. Matapos ngang mag-upload ng dalawang lalaki na nag-amon kay Commander Bantugan, na kung saan ay sinabi nga nila doon sa video na inaantay lang nila yung basbas kay Maestro Lotus Agimat para ipatesting yung R72 kasi ayaw nga nila daw i-bypass ito. Ay agad naman itong sinagot ni Maestro Lotus at ito ay sinabay niya sa kanyang live video, na kung saan ay meron siyang live testingan sa kabal ng kanyang R72 na pinalilimusan. Nakagawian na kasi ni Maestro Lotus Agimat na mag-testing ng live kapag ka merong umorder sa kanya ng R72. Ito ay para mapatunayan na bago niya i-release yung kanyang gamit ay talagang tested na ito. Sa huling parte nga ng kanyang video ay mapapakinggan mga ka-horror na hindi naman daw siya tutol doon sa dalawang lalaki na gustong magpa-testing ng R72. Basta daw nasunod ng dalawang lalaki yung rules na naandoon sa manual ng R72. At wala silang nilabag na kahit isa man lang doon sa rules na yon ay siguradong pasado ang R72 kapag tinesting. Pero ayon niya kay Maestro Lotus Agimat na once na meron kang nilabag doon sa rules na yon ay siguradong wasak ang R72. So tara mga ka-horror at panoorin natin yung video at ang ginawang paliwanag ni Maestro Lotus Agimat patungkol doon sa dalawang lalaki na humihingi ng basbas niya para matesting ni Commander Bantugan yung kanyang round 72 na Agimat. Sa napanood ko po, 'di ba, sa nakakuha po sa akin ng round 72 na magpapatesting sa ibang antingero, ang sagot ko naman po doon, bago ko po kasi padala po sa kanila, tinesting po namin dito. Tapos, sa naman nila sa akin, ay paliwanag naman nila sa akin na maraming beses na nilang nasubukan sa actual at sa testingan, bukod pa sa ginawa ko dito. Kaya malaki po ang tiwala nila sa round 72. Yun naman ang sinabi nila sa akin. Kaya lang, involve ang pera. Kaya lang, sabi ko nga, kung ipatesting ninyo, bahala kayo. Kasi sa inyo naman na yan. Yun lang naman ang sabi ko. Hindi ko naman kayo pinagbabawalan na ipatesting sa iba. Basta't siguraduhin nyo lang na malakas. Hindi kayo bago nyo ipatesting. Tapos, sa mga bawal, hindi kayo nakagawa ng bawal. Pangalawa o pangatlo, nakapag-ayono kayo. Yun lang naman ang kabilin-bilinan ko sa mga gustong magpa-testing sa ibang antingero. Hindi ko naman po sila pinagbabawalan kasi hindi ko hawak ang desisyon nila. Sabi ko naman, advice ko naman sa kanila na maraming beses na pala ninyong nasubukan sa actual, dapat okay na yon kasi sa actual, importante kasi sa actual, diba? Anin mo yung sa testing sa mga ganyan, pasado nga sa actual naman, hihina, iwanan ka ng gabay. May posibilidad kasi na umalis ang gabay kapag ganun. Pero nasa kanila po yon, yung decision na yon. Wala naman akong magagawa kasi sa kanila naman na yon. Basta ang ano ko lang naman, palakasin nila bago nila ipasubok kung kanino mang antingero. Basta unang-una, disiplina, igalang po natin yung mga magte-testing. Wag natin sa mga testingan, wag natin ipagyabang, di ba? Para nandun pa din yung sa manual sa R72. Sundin po natin yung nasa manual. Kung ano yung mga bawal, sundin po natin para at least hindi tayo sa testingan
100% na nagawa natin ng maayos. Sigurado naman ako na makakapasa basta magawa lang ninyo yung batas ng RON 72. Kumbaga nandun sa manual yung mga bawal. Yun lang po yung may papayo ko, advice ko. Kung panonoorin nyo naman ng buo yung live video ni Maestro Lotus Aguimat ay sinabi niya roon na hindi siya naghahamon ng kahit sinong antingero. Dahil ayon nga sa kanya ay nirerespeto niya ang bawat antingero at ayon pa nga sa kanya na dapat ang gamit ay hindi ipinagyayabang. Ayon pa nga kay Maestro Lotus Aguimat ay hindi rin siya natatakot kung magkakaroon siya ng ganitong klase ng testingan. Dahil gaya ng dalawang lalaki ay sinabi niya rin sa video na talagang confident siya doon sa gamit niya at malaki ang tiwala niya rito. At talaga naman ito ay tested niya dahil nagpapaputok nga siya ng baril sa katawan niya. Pero kung dumating man ang pagkakataon na magkaroon ng ganitong klase ng testingan ay gusto niya ay parehas ng testingan niya ang gawin. So isusuot mo yung gamit mo at magpapaputok ka rin sa katawan mo ng baril. Kung tatanungin niyo naman ako mga ka-horror kung matutuloy ba yung testingan ng dalawang lalaki na naghamon kay Commander Bantugan para i-test yung R72 ay ang masasabi ko lang ay ito ay nakadepende doon sa dalawang lalaki. Dahil ayon niya kay Maestro Lotus Aguimat ay wala naman ikang problema sa kanya. Basta nagagawa mo yung obligasyon mo doon sa R72 ay sigurado itong papasa. At ayon pa nga kay Maestro Lotus Aguimat na once yung R72 ay nai-release niya na ay hindi niya na ito pag-aari. Yung bagong nagmamay-ari na ang may full control at bahalang magdesisyon kung ano ang gusto niyang gawin sa R72. Basta ang kabilin-bilinan lang ni Maestro Lotus Aguimat ay bago ipatesting yung R72 ay siguraduhin muna na ito ay palakasin, pakainin ng mga dasal, mag-ayuno at palaging sundin ang rules doon sa manual para mapanatiling malakas ang R72 at laging ready para sa mga gagawing testingan. So hanggang dito na lang mga ka-horror at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa Aguimat. Maraming salamat po. Bago ko nga pala tapusin ang video ay gusto ko nga lang palang mag-shoutout doon sa mga taong walang sawang sumusuporta, nanonood, nag-share, nagla-like at nagko-comment doon sa huling video na in-upload ko. Maraming salamat sa inyong lahat mga ka-horror at mabuhay kayo.